Gandang umaga. Let's all stand and let's praise the Lord in our hearts and in our minds also. But say praises to the Lord because of what He is in our lives and what He is doing in our lives and what He is doing in our church and everything, because the Lord is great. He is the ruler of all. Okay, so let's have a silent prayer this morning. Because you are doing something in our lives, and we pray that it would help us as we continue to praise your name and adore your name today. And to all the people who are tuning in this worship service, we pray that you would also speak into their hearts, and their family would come together and join us in worshiping you in spirit and truth. In Jesus' name we pray. Amen. Call to worship. Let's read Psalms 89. I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I keep known thy faithfulness to all generations. For I have said, mercy shall be built up forever. Thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens. I have made a covenant with my chosen. I have sworn unto David my servant. Thy seed will I establish forever, and build up thy throne to all generations. And the heavens shall praise thy wonders, O Lord, thy faithfulness also in the congregation of thy saints. For who in the heaven can be compared unto the Lord? Who among the sons of the mighty can be likened unto the Lord? God is greater to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him. Praise be to God. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin makapangyarihan sa lahat. Sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat na kami po'y makapapuri sa iyong banal na pangalan. Makapanalangin po kami, Panginoon. Makahingi kami ng anumang bagay sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming sovereign Lord, who is in control of everything po, Panginoon. Salamat na nandito kami sa church, sasama-sama, Panginoon, na nagsamba sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa presensya na yung mga lingkod po dito sa church at sa mga bahay na nakikinig po sa iyong banal na salita, Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong banal na salita, Panginoon, na aming naririnig, aming mababasa po, Panginoon. At kami nagpapasalamat po, Panginoon, sa patuloy mong pag-protect sa iyong mga anak po, Panginoon. Alam namin na hindi namin nakikita ang virus po, Panginoon, na kumakalat sa mundong ito. But ikaw po ang nakakaalam, sapagkat ikaw ang Diyos na sovereign at wala pong naitatago sa iyo. Patuloy po namin dalangin, Panginoon, ang protection po sa amin, sa iyong mga anak po, Panginoon. Salamat sa patuloy mong pag-lift up sa amin po, Panginoon. Binabalik po namin ang lahat na papuri sa matamis at takilang pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Good morning, everyone. Let's sing a hymn to our Lord. Let's sing a two-hymn song. How great thou art. Ready now? Sing.
Sige po, salamat sa Panginoon. Second po is nothing but the blood. Ready now? Sing. Sige po, basahin po natin yung ating statement of faith. Every week ay binabasa po natin ito para we will be inspired by the scripture po at sa ating pinapaniwalaan. Sige po, basahin po natin ito. Ready? Begin. We believe in the inspiration of the scripture, both the Old and the New Testament, the existence of one eternal, all-powerful Spirit, Holy God, manifested in three persons, God the Father, Son, and the Holy Spirit, the Creator of man, heaven and earth, visible and invisible by His direct act. Man, by his own will, disobeyed God, separated from Him and facing eternal judgment. We believe in the virgin birth of the Lord Jesus Christ, the eternal, sinless Son of God, His vicarious atonement at the cross for the sin of mankind, His power to save men from sin, the giver of the free gift of eternal life, and His bodily resurrection from the dead. We believe in the eternal Holy Spirit, the Comforter and the Sealer of salvation to those who believe in Jesus Christ by faith. We believe in the bodily return of Jesus Christ, the Judge of the living and the dead, those who believe in Him to eternal joy and comfort in the presence of God, those who refuse His gift of eternal life to eternal punishment in hell, and away from the presence of God forever. Sige po, tayo manatiling nakatayo para po sa ating scripture reading. Basahin ko po ang Ephesians chapter 5 verses 22, 33 and then chapter 6 verses 1 to 10 po. Sundan nyo na lang po sa inyong mga mata. Basahin ko po ang Ephesians chapter 5 verse 20 po, start.
Verse 20, always giving thanks to God, the Father of everything, the name of our Lord Jesus Christ. Submit to one another out of reverence for Christ. Wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself for her, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In this same way, husbands ought to love their wives as to their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated his own body, but he feeds and cares for it, just as Christ does the church. For we are members of his body. For this is reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I am taking about Christ and the church. However, verse 22, this is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Chapter 6 po, 1 to 10. Verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you, that you may enjoy long life on the earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear, and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Obey them that only to win their favor when their eye is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men, because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does, whether he is a slave or free. And masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. Finally, be strong in the Lord and his mighty power. Okay po, tayo makakapo na po.
Magandang umaga sa lahat. Yung kanta na yan ay kinanta nila sa Manila Baptist Church noon pa. And we thank the Lord. Welcome back, Pastor. Good morning. And kinuha niya ang aking responsibility kagabi. Pero akala ko hindi ako makano kasi pagod na pagod ako kahapon. Maaga pa kami ni Kuya Dan kasi nagpunta sa ibang bansa. Parang bilis lang. And we thank the Lord for giving us the strength. And kahapon ng hapon ay parang, yun nga, nag-uusap kami, parang latang-lata na ako noon. Pero biglang ng hapon na yan, ay bilang nabuhayan ako. Nakatulog ako ng konti. So, praise the Lord for He is doing in our lives. At salamat sa Panginoon na siya pa rin ang nasusunod. Okay? Ang ating topic for the rest of the months, the next 2 months pa rin, ay ito pa rin po ang church or the home and the church. And hindi ko po kunin ang ibang mga gagawin or i-preach nila ni Pastor Midel at saka ni Pastor Kirong, kundi ngayong umaga ay kukuha lang ako. I will just scratch the surface of those verses, but on the detail ay bahala na sila ni Pastor at saka si Pastor Medel at saka si Pastor Kirong. And home at the church, and nakuha ko po ito din habang ako ay nagre-research, ay nakuha ko rin ito sa isang maganda na site, and siguro narinig nyo rin na po yun, no? Ang isang site na yan, ang isa po ay kay Dobson, ang isa naman ay Family Matters. And marami din akong natutunan doon. It's because mayroong mga bagong lumalabas ngayon, especially sa ating ministries. Kaninang umaga, ang isa sa mga anak ng isang missionaries dito sa Pilipinas, noon pa, teacher pa nila ni Mami at saka ni Daddy na 1950s, 1960s, ay nag-message sa akin kaninang umaga. And he is doing a ministry that ang kanyang ministry ay it's more on a normal type of ministry. It's not just like this na the pastor is here and you are listening, and those people who are here are more powerful than the people there in the pews. Sabi niya, wala akong ministry ng ganyan. It's because na hindi po yan ang ibig sabihin ng ministry na sinasabi ng Panginoon sa Biblia. And he was really on the type of the ministry of the Lord Jesus Christ na wala pong ganyan, no? Wala pong ganyan na kung sino ang nakatungtong lang dito sa stage, siya po ang powerful, at saka yung mga nakaupo naman dyan ay sige, kinig-kinig lang po. So wala ako po sa ministry. Sabi ko, maganda po yan, and we are developing that also because sa ating dito ay yung powerhouse ministry natin ay ganun din, no? Kung saan ka comfortable sa inyong bahay o kung saan man, doon po na nahuhubog ang mga salita ng Panginoon, no? Dito sa atin, although oriental tayo po ay Asian, malaki talaga ang posisyon, no, ng mga tao na medyo nakakaangat sa buhay. Ngunit sa mga barangay natin, ang unang barangay na mga meetings nila, nakaupo lang po yun nakaupo lang yung barangay kapitan, nakaupo lang po yun ang mga councilor, at nagtipon-tipon sila na parang parang circle lang din, at saka sitting together, doon sila po nagbibigay ng mga instructions. Ang itong style na ito, forgive me if I tell you the truth, ang style na ito po ay Roman Catholic style. Magkaroon sila ng magandang simbahan, no? At kailangan ang pastor ay malaki, mataas, yung clergy and laymen masyadong separate, no? Doon po nakuha natin sa Catholic Church ang clergy and priests, no? And also yung sa baba, yung sa pews. Okay? Mas mataas ang clergy kaysa mga tao diyan. So nakuha natin po 'yun sa Roman Catholic Church. And
yung mga tao sa Reformation po, ganun din ang ginawa nila, parang ginaya na lang nila ang mga Lutherans, ginaya na lang nila, no? So, yun po. Pero nag-i-emerge ngayon na theology, ang sinasabi nila na the family theology, the theology of the family. Kaya po I would like to yung naisip namin ito na family in the church, I think this is one of the reasons na kailangan natin ibuhayin ang mga nangyayari doon sa loob sa ating pamilya. It's because ito po ay nadadala natin sa church. Okay? Hindi po yung church na ganitong situation na dadalhin natin po doon sa ating pamamahay, kundi kung ano ang faith ng tatay, kung ano ang faith ng nanay, nandun po sa loob ng pamilya, at kung ano po ang ginagawa nila sa loob ng pamilya in the faith on the Lord Jesus Christ ay nadadala nila po sa iglesia. That is a normal way that we could teach and preach the Word of God. It's because na hindi po siya abnormal. No? Ano po ang mga ginagawa ni Jesus Christ nang He was teaching the disciples? Hindi sila pumapasok sa templo at sige, maupo kayo dyan at tuturuan ko kayo. Hindi po yun ang style ni Jesus Christ. Anong style ni Jesus Christ? Yung mga men, di ba, nagpipreach kayo, nagdi-devotion kayo, naglalakad lang sila. At habang naglalakad sila, may fig tree. Tingnan ko nga kung itong fig tree na ito ay may, no? Nagtuturo si Jesus Christ sa experiences nila habang sila po ay nabubuhay na normal, no? Sakay tayo sa barko, sakay tayo sa boat. Merong storm. Paano si Jesus Christ nagturo doon? Hindi siya nagturo doon ng storm doon sa loob ng simbahan or sa templo. Habang sila po ay gumagawa ng normal nila na gawain sa araw-araw. Now, it is very important that theology of the family ay nag-emerge ngayon because for long time, hindi po ito tinakel ng early church. Ibig sabihin, from after po ng time of the church fathers, pagkatapos noon wala na. Kahit na po ang mga reformers natin, hindi nila natuturo ito. Okay? At bumabalik po tayo sa isang katulad ng Catholic setting na katulad ng ganito. No? Kaya we would like to develop men teaching other men. Ang Zoom natin, isang magandang yan. Kaya alam niyo po kung anong nangyari sa amin sa Zoom, mga kalalakihan? Nagti-t-shirt lang yan, nagluluab pa nga nagsa-short, at nandun, no? At saka nakikita natin na kung ano po ang nangyayari sa loob ng bahay. Normal na normal. Hindi po tayo, kung minsan nga, hindi niyo lang alam po, nagzo-zoom ako. Barong sa taas, nagsa-short ako sa baba kasi hindi ako makikita. O kung ano man, no? Akala nyo, naka-necktie ako doon sa kasi nandito lang, pala, naka-shorts lang ako, something. Kasi nagbibiruan kami ng ibang mga pastor na nag-zoom din. Pagkatapos nila mag-zoom, nagpipicture sila. Sabi ko, grabe ka, ang ganda-ganda mo sa picture sa Zoom, ganun palang tsura mo. Okay? So, isa sa maganda na teachings ng Panginoon na habang sila po ay sa isang normal na kondisyon, sa loob ng bahay, naglalakad. Yun po ang teachings ng ni Moses sa Deuteronomy. While you are sleeping, going to sleep, we are wake up. When you are sitting, when you come out of your house and we are come in, teach them. Teach them of the Word of God. So, hindi po Sunday to Sunday Christian lang. Okay? Hindi ito Sunday to Sunday Christian lang, kundi buong buhay natin sa normal na paraan, no? Kung nag-aaral ka, kung ikaw ay nagtatrabaho, ang Panginoon po ay nagtuturo sa atin. Okay? And we would like to do that. There are a lot of things also that we should come like this. Okay? But in a normal way, sa ating pamamahay, ay nagtuturo tayo ng salita ng Panginoon in a normal setting. Kaya po, ang sinasabi ko dito, home and the church should be a reflection of our home. Okay? And that is a very challenge to all of us. Kasi po, pwede ka mamuhay na iba sa bahay at iba ka rin mamumuhay sa loob ng church. Okay? May isang asawa ng pastor. Sorry, pastor ako pero may isang asawa ng pastor na ang pastor nag-preach doon sa pulpit. Ang ganda ng preaching niya. Pagbaba ng pastor, sabi niya,
Dad, sana sa pulpito ka na lang. Huwag ka na lang bumaba. Kasi ang ganda-ganda ng ano mo, ang ganda-ganda ng turo mo, ang ganda. Siguro sa kanilang pamamahay, iba ang buhay ng pastor. Kung ano pa siguro ang ginagawa ng pastor, kasi ayaw ng asawa ng pastor na bumaba galing sa pulpito. Kaatawa po, pasok sa loob. Kasi hindi po ito normal eh. Ang normal ay kung ano ka sa bahay, dapat ganun ka rin sa labas. Ganun ka rin sa church. Okay? So itong ang pag-emerge ng theology of the family ay kailangan natin talagang itingnan. It's because this is a normal way that the Lord is teaching us. At makikita po natin yan sa Ephesians chapter 5 verse 20 to chapter 6 verse 10. Ang tinuturo doon, I would not like to go to those verses kasi bahala na si Pastor Kirong dyan. At saka si Pastor Midel dyan. I will just go to the, scratch lang po natin ang surface noon. And dito po, nakikita ninyo na ang normal family life ay kinumpare niya sa relationship ng Panginoon sa kanyang church. Di po ba? Kung ano ang relationship ng asawa, husband and wife, kinumpare ng Panginoon yan kung ano ang relationship ng Panginoon na ni Kristo sa kanyang iglesia. So normal, no? Normal na yun po ang mga tinuturo ng Panginoon. Apostol Pablo po ay tiningnan niya talaga na ganun talaga kung ano po ang relasyon ng asawa, mag-asawang babae at lalaki at sa kanyang mga anak. At doon pa mayroon pang mga slaves doon, di ba? Servants. Kasi sa isang pamamahay sila. And then ganun din po ang relationship ng Panginoong Diyos ni Kristo sa kanyang iglesia. And ang mga masters at ang mga servants to their masters and children to their parents. Kung makikita po natin yan sa chapter 5, di po ba? Likewise, sabi po niya, Ephesians chapter 5, and binasa natin kanina from verse 10, di ba ba? Verse 20 pala. Okay, verse 20. And sabi po nito, basahin ko ulit, giving thanks always for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ. So before nagturo po si Apostol Pablo tungkol doon sa relationship ng husband and wife, nagpauna na po siya. No? Not only that the wife will submit to their husbands, but also the husbands submit to their wives. Wala dito, no? Pero ang verse nagsabi na, submitting to one another out of reverence. Okay? How can, ang role po ng husband yan ay talagang ganun yon. Pero kung may sinasabing asawa na mas tama sa sinasabi ng asawang lalaki, hindi pwede na igiit ng husband ang kanyang prinsipyo na mali. In that way, sasabihin niya sa kanyang asawa, honey, tama ka. Pag sabi mo na, honey, tama ka, ay ibig sabihin, you are already submitting to what her principles are dahil yun ay tama. Pero ang role as a husband, hindi pwede kunin ang role na yan ng kanyang asawa. Dahil iba po yan. Okay? And then, doon po sa verse 22, wives submit, for the husband is the head of the wife, even Christ. Yan po, no? Christ is the head of the church. So kung ang wife po ay nagsasubmit sa kanyang husband, he is like confirming that the head of the church is the Lord Jesus Christ and the wife is the church. Okay? His body and himself as a Savior. Now, as the church submits to Christ as a wife, because we are the bride of Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. Husbands, love your wives as Christ loved the church. Yun pa rin, no? Meron pa rin siyang connection between the church and the church and the Lord Jesus Christ. So, nandyan po ang ginawa ni Jesus that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of the water with the word, so that he might present the church to himself
in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy without blemish. In the same way, husbands should love their wives. Okay? Because Christ also loved the church. Yun po. Okay? Verse 31, therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound that I am saying that it refers to Christ and the church. Okay? So kung ano po ang relationship ng husband and wife, the two shall be one, that is also relating to Christ and the church. It is a mystery, profound. I am saying that it refers to Christ and the church. However, let each one of you love his wife. Mga lalaki, si Pastor Kirong ang next one, ang mga wives, as to himself, and let the wife see that she respects her husband. So, ganito po, ang church is the bride. So, the church should respect the Lord Jesus Christ. As a wife, you should respect your husband. And as husbands, we should love our wives. And then, tuloy-tuloy po yan sa chapter 6. Children, obey your parents in the Lord. So, ito po ang nangyayari sa loob ng pamamahay. No? Hindi lamang na children, obey your parents and then stop. Wala po. Children, obey your parents in the Lord. Children are not obeying only their parents, but they are obeying really the Lord. Yun po ang sinasabi dito, that it may go well with you. Ito po ang promise, that you may live long in the land. Kung hindi po kayo magtutupad sa mga utos ng ating ama at ina sa bahay, pupunta ka sa lansangan at nandyan ang pulis. Kung ano po ang ginawa mo sa bahay na nag-disobey sa authority, surely, ang mga bata na ito, they will also disobey the authorities outside. And if they disobey the authorities outside, nandyan si Dandan at huhulihin kayo. Magpupulis daw ito. Kung sila po ay nag-disobey sa parents sa loob ng tahanan, then ang pulis na andun sa labas, na authority din, huhulihin sila, baka mapatay pa sila. Yun po ang sinasabi ng Panginoon, kung mag-obey ka sa parents mo, you will live long. You will live long. Okay? Kung dito na sa church natin that we are in respect to one another, then the church will have a good testimony. We will live long. Our testimony will live long. Naaawa ako doon sa church na yan. No? Kasi sabi ko, huwag kayong gagawa ng isang bagay na makadestroy ng testimony ninyo sa community. Kahit tama kayo at sirain ninyo ang gate, sirain ninyo ang lahat-lahat para lang makapasok kayo. And then, pupunta na kayo doon sa judge kasi hindi pala sa inyo yung na yan. So, ano mangyayari? Your testimony is sira na, wala na. They cannot live long. They cannot live. Ang testimony ay sira na, katulad din sa mga bata natin. They will live long in the land if they are obeying their parents. Ito po ay promise ng Panginoon sa kanila. Okay? Promise ng Panginoon sa kanila. And then, doon po sa huli naman, and fathers, do not provoke your children unto anger. Malalaman po natin yan ngayong umaga. And this is not too long na ating message this morning, but this is I'm going into a practical side of what the scripture is saying. So Ephesians 5:26-10, ang tanong dyan, what are we doing in our relationship in the family will reflect in the church family. Okay? Hindi po yan matatago. You cannot hide that. Kung ano man ang mga nagagawa natin sa loob ng ating pamilya, ito po ay nare-reflect sa mga ating mga attitudes inside the church. And very, very important. Kaya itong emerging na theology on the family ay very, very important. Now, Christianity is going to work. Sabi po ni Guernsey, ang hirap i-pronounce, siguro German ito. No? Sabi niya, Christianity, if it is going to work, then it must work in the most intimate of relationships. Okay? Sabi niya,
kung ang Christianity po ay dapat mag-work, ang una-una po mag-work ito sa mga intimate relationships. So ano po ang mga intimate relationships natin? Husband and wife, children and father, okay, children and father, children and mother, vice versa, or vice versa. And then believers to believers, that is intimate, and believers to unbelievers. Okay? Sa inyong mga workplace, meron kayong mga unbeliever na mga kaibigan. So, those are some of the intimate friends. So, titingnan po natin dito. Christianity, if it is going to work, must work in the most intimate of relationships. Okay? So, Christianity, it is going to work, must work in the most intimate relationship between husband and wife. Makita po natin sa Ephesians chapter 5 verse 21 to 33. Ang haba nun, ano? Hindi na ako pupunta doon, no? Bahala na si pastor dyan. Mag-preach this coming Sunday. Kung ano po ang relationship ng husband and wife, it must work. Because if it will not work, then it will not work in the relationship in the church. Wala po. Nagiging hipokrito ang mga tao doon sa loob ng church. Akala mo kung high-hello sila, maganda ang kanilang relationship sa kanilang pamilya, at sa isang row, nandun ang pamilya lahat. Nandyan ang father, nandyan ang mother, nandyan ang sister, brother. Pagkatapos, hindi sila maghihiwalay. Hindi ko lang alam kung bakit ginagawa ng father po yan. Although maganda naman po yan, I have no, there is no something wrong with that. No, there is nothing wrong with that. Wala po yan. Pero sinasabi ko lang, bakit mo po ipupush talaga habang po ang mga kabataan ay nagwo-worship service? Gusto mo pa ang mga anak ko ay nandoon kasi nandyan sila. Pero sa bahay pala, hindi ganun. Kanya-kanya din. Di ba? Kanya-kanya din. Oh, dito na tayo. Kakain na tayo. Tay, wag na. Ako na. Nag-internet pa ako. Ako muna, kumain muna ako. Sige, mauna na kayo dyan. Mga ganong bagay. At magdi-devotion na ako. Tay, nag-devotion ako kanina. Hindi na ako mag-devotion kasama ninyo. Mga ganong bagay, no? So, if there is an intimate relationship doon sa loob ng pamahay natin, ay nare-reflect din dito sa church. And kung ano man ang pinapakita natin dito, that should be true, sana. That should be true. Hindi dapat na hypocrite dahil kung nandito po kayo sa church na nag-high-hello tayo sa bawat isa, dapat ganun din ang ating relationship sa loob ng tahanan natin. So I will not go into the details of that. Bahala si Pastor Kirong dyan. Assignment niya. Okay. Next, if Christianity is going to work, must work in the most intimate of relationship between husband and wife and between parents and children. Ano pong sinasabi doon sa chapter 6 verse 1? Children, obey your parents in the Lord, at etc. Nandun sa Colossians, makikita natin, no? Na yun din ang sinasabi ng salita. Parang carbon copy lang po yun ang sinasabi doon sa Colossians dito sa book of Ephesians. So, children, obey your parents. At hindi lang po ito sinabi na po sa Pablo na right there and then, kundi nakuha niya rin ito doon sa book of Exodus chapter 20. Honor your father and mother. Okay, yun ang one of the 10 commandments na binigay ng Panginoon sa atin. Honor your father and mother. This is the first commandment with promise. Anong promise? It may go well with thee or with you, and that you may live long in the land. And then, ang relationship ng believer to believer. 1 Peter 3, chapter 3, verse 1 and 2. Ang sinasabi doon ay ang husband and wife. Tingnan ko dito. Okay? 1 Peter chapter 3, verse 1. Likewise, wives, be subject to your own husband. Bakit own husband? May ibang baka may ibang husband to. Own husband. Okay. So that even if some do not obey the word, ito may mga unbelievers, they may be won without a word by the conduct of their wives. When they see your ito ay respectful and pure conduct. Do not let your adoring or external
the braiding of hair, the wearing of gold, or the putting on of clothing, but let your adoring be the hidden person of the heart, with the imperishable beauty of the gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. So, ano ang relationship between husband and wife? Okay, believer to believer. Makita din natin yan sa chapter 6 verse 5 to 9 na Ephesians, ano? Believer and an unbeliever, that is Ephesians 6 5 to 9. Makikita natin diyan ang masters and slaves. Okay? And then makikita din natin, nakuha na natin, between believer and unbeliever. Kung makikita natin na ang husband and wife ay maganda ang kanilang relationship, then ang mga tao na nakakatingin sa kanila, ang mga unbelievers na nakatingin sa kanila, ay maganda ang testimony nila sa harap ng mag-asawa na ito. So, yun po. Kung ang Christianity po ay dapat mag-work, then it must work in the most intimate relationship. Okay? So, yun po ang summary. Christianity, if it is going to work, must work in the most intimate of relationships. Between husband and wife, between parents and children, between siblings, between believer and unbeliever, and between believer and unbeliever. Ang siblings ba natin sa bahay ay nag-aaway-away palagi? May sibling rivalry. Okay? Nangyari din sa aming pamilya yan, no? Siguro, sa pamilya siguro yung bata pa sila, talagang nag-aaway-aaway itong mga to. Pero kung lalaki na sila, they are best of friends. Ganun talaga nangyayari, di ba? May mga sibling rivalry talaga nangyayari. So, sana yung po ang between siblings ay maayos din, because magkakaroon po tayo ng good relationship doon dahil ang mga tao sa labas ay nakikita tayo. So, between siblings, believer to unbeliever, believer to believer, nandyan. Okay. The theology of family is emerging much as other areas of theology have emerged. So, marami na pa tayong mga theology na nag-emerge na, mga doctrine natin nag-emerge na, lahat marami. Pero itong doctrine, itong theology of family is emerging much as other areas of theology have emerged. Kaya po siguro we will look into this. Siguro one of the reasons siguro din na padlock tayo sa ating bahay, may lockdown tayo, is because it is really a time to see what are we doing in our families. Ano po ang situation natin sa ating mga pamilya? Kailangan ba natin na titinan po ito? Siguro yun po among one of the reasons na ang Panginoon po ay nagbigay sa atin ng panahon para po makapiling natin ang ating mga members of the family. Sabi po yan ni Ray Anderson. Okay? So, they are looking into this emerging theology as the theology of the family. Dahil po si Jesus, ang Panginoong Diyos, ay siya ang unang-unang nag-create nito. Okay? He did not only created the world and the things here in the world, visible and invisible, but He also created family. Okay? Siya po ang nangunguna dito. Okay. Sa bahay natin, ito po dapat ang nakikita. Makikita niyan sa baba, mayroon niyan inner needs. Okay? Lahat-lahat po tayo sa pamilya may mga inner needs tayo. Okay? May mga kailangan natin itutuparin. Pagkatapos, mayroon po tayong sinasabi na freedom. Ang mga kabataan natin, mayroon silang sariling freedom. Mayroon silang sariling utak na. Especially ganito ngayon, ano? Pero, itong freedom na ito dapat mag-aayos ng kanilang character. Okay? Yung character na yan. And then, dito po yan sa loob, makikita po yan sa loob ng body ng bahay. Ngunit, kung titingnan mo sa labas, makikita ko ang iyong greatness. Pero ang greatness na ito ay founded sa character mo, sa freedom mo, and sa inner needs mo. So, sa inner needs natin, sino ang ating inuuna dyan? Kita po natin dyan, yung mga inner needs natin dyan, ang secure love, steadfastness of purpose, or significant purpose, and strong hope.
Yun po yung ating mga inner needs, no? Secure love. May security ba tayo sa bahay natin? Meron bang significant purpose ba ang ating pamilya? Ano bang purpose ng pamilya natin? As a whole, tayo po ba ay nag-raise lang tayo ng pamilya para lang po sa anak natin, para lang po sa mga apo natin? Pero what is really the purpose of our family? Di po ba ang purpose ng family doon sa Genesis? Go ye and multiply and replenish the world and the earth. Ano po ang ibig sabihin nun? Because God wanted that His image ay makikita ng buong mundo at ang image ng Panginoon ay makikita sa atin. And kung ano po ang mga character ng Panginoon, okay? Yung mga transmittable character, no, ng Panginoon ay nakikita sa atin para po ang sanlibutan na ito ay magiging haven. Kaya nga lang, ayan, ang kasalanan po ay dumating. So, pagkatapos ng mga inner needs natin, may strong hope tayo na develop natin yan sa loob ng bahay. So, may mga anak natin, mga parents natin, minsan they make mistakes, okay? May mga candid moments tayo sa loob ng bahay. Normal po yan di ba? Normal po yan. Vulnerable. May mga vulnerability tayo sa loob ng bahay. Nakikita ng husband ang mga frailties ng kanyang asawa. Okay? Katulad ng sinasabi dito sa Ephesians chapter 5, no? Nakikita din ng asawang babae ang frailties ng kanyang husband. Okay? At nakikita din natin ang mga frailties ng ating mga anak. Okay, so yun po ang normal na nangyayari sa loob ng bahay. Ngunit, nandoon po ang faith, nandyan ang integrity, may poise, okay? May discipline, may endurance, may courage. Doon po. So, itong pamamahay na ito, na de-develop itong mga bagay, faith, integrity, poise, discipline, endurance, and courage. Okay? And then, sa greatness naman, makikita mo sa labas na ng inyong tahanan na makikita ng mga tao na mayroon kang humility, mayroon kang gratefulness, mayroon kang generosity, and mayroon kang servant spirit. Okay? Ang ganda, no? So, ang lahat-lahat na ito po ay nangyayari sa loob ng tahanan. Now, kung dito sa church ganun din ang nangyayari, you can only see the greatness of the family in the midst of calamities, in the midst of problems. Kasi po kung wala po yung mga problems na yan, mga calamities at iba mga problems, mga challenges, hindi mo makikita ang greatness, hindi mo makita ang humility, hindi mo makita ang gratefulness. Kasi yun po ay tina-challenge. Those are being challenged every day sa ating mga buhay. So, yung greatness na yan na nakikita natin or ang testimony ng church at ang testimony ng pamilya ay nakikita ng mga tao sa labas. It's because of what is happening inside. Okay? So, yun po. Nakuha ko yan sa Family Matters. Okay? Now, family ministry. The church empowering the people of God to relate to one another as if they are family, really, especially if they are. Okay? Sabi niya, ang family ministry, I think, sinabi po ito ni Guernsey. Okay? Sabi niya, the church empowering the people of God is to relate to one another. Nagre-relate po tayo sa bawat isa. It's because this is the result of our family relationship doon po sa ating mga tahanan. And then, to relate to one another, as a church, we could relate to one another as if they are family. No? Sa loob ng inyong pamamahay, you are relating to one another. Okay? And then, especially if they are, kung talagang if you are relating in your family, then the church ay masasagap ng church po yan Okay? Kung ano po ang relationship natin sa loob ng bahay, then that is our relationship dito sa loob ng iglesia. Okay. Malapit na po ako matapos. Okay. The strength of the family determines anong relationship ng family and the church. Okay? What is now the relationship of the family and the church? Ito po ang nakikita po natin. Now, number 1, the strength of the family determines the health of our churches.
Kaya very, very important po ang health, spiritual health ng ating church and family is because it determines also the health of our churches. Number 2, the strength of the family determines the impact of evangelism. Kasi po kung wala kayong, diba, kung hindi po maganda ang sa loob ng pamamahay, how could you give the gospel to your neighbor? Kasi po ang naririnig ng nila sa umaga ay sigawan. Uy, bilisan mo! Sisipain na kita dyan eh. mga ganun ba? Uy, kukurutin na kita dyan eh. Uy, papatayin ko nga kaya yung ano na. Lahat-lahat ng sigawan na naririnig. Okay? But kung wala po tayong magandang relationship sa loob ng pamilya, ang impact of evangelism ay mawawala na rin. Okay? Next ay the spread of the world missions. Okay? Wala na rin yun dahil hindi nga tayo nagiging magandang testimony sa loob ng pamamahay natin. Next, the conscience of our political leadership. Si Benny Abante ay nandun sana, di ba? Sa Congress. Medyo may ginagawa din siya. Sa ibang bahagi naman siguro ay kuminsan nakikita din na dahil pastor siya ay parang binabraso niya ng mga ano doon. Ano? Pero anyway, at least may ginagawa siya for the spiritual health of our country. And then last ay the strength of the family determines the character of our military and first responses. Itong mga ano natin, mga ang tawag natin ngayon ay frontliners, di po ba? Alam niyo po, mayroong testimony na nagsabi na ang unang-unang namatay na doktor doon sa China ay Christian. Yung na ano siya ng virus. At marami na rin po ang mga tao doon. Marami po mga Christian na is because of their faith in the Lord Jesus Christ and their love for God and love for humanity. Ang ganda ng kanilang dedication sa military. Ang ganda ng dedication nila sa government. Maganda ang dedication nila sa mga first responses. Okay? Sorry, no? Pero meron po akong narinig sa aking kapatid. Si mami po kasi, nang before siya namatay, ay sa isang ward na parang very intense na ward. After 2 weeks, nilipat po siya sa isang ward na number 4 ata. And iba ang doktor doon, iba po ang mga nurses doon. Iba po ang mga tao na nag-care sa kay mami doon, sa first na nag-care sa kanya doon sa hospital na yan. At sabi ng kapatid ko, sabi niya, huwag kang maniwala na Methodist Hospital yan. Although ang pangalan nila ay Methodist Hospital yan. Pero ang mga tao doon pala ay pagano. So ang doktor na daw na nag-manage sa kay mami, yung tao na yan, ang doktor na yan, na parang ayaw niya na mag-suffer daw ang mga matatanda. So iwanan niya na lang yan, mamamatay na lang yung mga matatanda dahil wala siyang ano doon eh. Wala siyang puso. Sabi ko, ganun ba? Kaya oo, yung ano na, maraming mga pagano dyan sa Methodist na hospital na yan. Dahil siguro, one of the reasons din, hindi ko naman sinasabi na sana, ay, wala na tayo doon. That is the way of the Lord na kukunin niya si Mami. So, wala na tayong problem doon. Pero, sa another side, di ba? Sa another side, sana. So, sabi niya, itong hospital na ito, hindi rin sila nagbibigay ng hydroxychloroquine. Hindi sila nagbibigay. Habang sa ibang hospital, nagbibigay ng hydroxychloroquine. Bakit doon siya sa hospital na hindi nagbibigay ng hydro? Yung mga tanong-tanong lang, ano? Pero, you know what? Kung maganda po ang relationship natin sa Panginoon at ang ating personal na relationship sa ating pamilya, it will go na maging maganda din ang relationship ang character mo sa ating mga military at sa ating mga first responses. Kasi hindi mo pwedeng mahiwalay po yun eh. Okay? Hindi mo pwedeng mahiwalay yun. Kung nagiging generous ka sa ibang mga tao, naging generous ka all throughout. Kung nagiging loving ka sa ibang mga tao, then you are loving all throughout. May mga ano doon, may mga conditions din po yun. Hindi ibig sabihin na ipamudmud mo na lang yung pera mo kahit na walang katuturan. Hindi po ang ibig sabihin nun. But you know what? The Lord has given wisdom
to the people. Especially, bakit may Red Cross? Sino ba ang nag-unang-unang Red Cross? Di ba Kristiyano din? Yung mga tao na nagsisave ng lives, yung mga atheist at mga naniniwala sa evolution, wala sa kanilang buhay. Katulad ng doktor na ito, kung totoo din mo yan, no? Wala sa kanilang buhay is because they don't want na gano'n ang mangyayari. Because they don't have the heart of Christ. So sana po ang relationship natin between the Lord ay nakikitaan tayo diyan because we have also a good and nice relationship sa ating pamamahay, and the Lord is the basis of our relationship. So the strength of the family determines the strength of the family. Ano po yung nakalagay niyan? The strength of the family determines the heart of our educational system. Sino po ang mga taong unang-unang nagturo dito sa Pilipinas? Hindi ba ang mga Kristiyano na mga soldiers na nanggaling po sila sa Amerika nang pagkatapos ng World War ay bumalik sila para po magturo dito? Kaya may Manila Baptist Church eh. Kaya nga may First Baptist Church of Manila eh. Because they are the product of the soldiers, American soldiers, na bumalik dito sa Pilipinas. Sila po ang nagturo. And then sinalo na lang po ng Roman Catholics. Sila po ngayon ang pinakamaraming educational system dito sa Pilipinas. At hospital din. No? Although ang St. Luke po ay Episcopal yan ba? O nakalimutan ko ang St. Luke kung Methodista ba yan o Episcopal yan. Basta po mga Kristiyano din. Okay? They are the heart of our educational system. The ethics of our scientific community. No? Dahil po, itong virus na ito, sabi nila, biological weapon po ito, sabi po nila. Pero gagawin ba yan ng Kristiyano? Gagawin ba yan ng Kristiyanong scientifico? Hindi po eh. No? Okay, then, the morality of our arts and entertainment. Ito po ang nagpa-down ng dahil may mga naghuhubad dyan eh. Yung inyong mga artista, iba ang kanilang ginagawa doon sa penthouse sa taas eh. Ang inyong mga, kung sinong pinakamaraming pera dyan, ay ganitong nangyayari eh. So ano bang morality ng arts? For the sake of art, ay maghuhubad ka. Mga ganong. So kung Kristiyano ka, na tayo dapat ang mag-rule dito, the morality of arts and entertainment. Dahil tayo po ay isang Kristiyano. Okay, so ito pong sinabi ni Guernsey, and then we will end with this. I am suggesting that family ministry is the most effective when the people of God as the family of God come together in more decentralized ways around a kitchen, table, or a backyard barbecue. Accordingly, family ministry takes advantage of natural events. It takes advantage of family rituals and celebrations. The assumption is that we are more likely to deal with the real life when we are safe and comfortable than when we are on the stage and uncomfortable. So, kaya guys, patuloy natin yung kapihan natin. Si ate dito. Kapihan natin, tuloy natin at we will talk over a cup of coffee and ayun, sa Zoom. Alam niyo po ba, kami nagzo-Zoom, ang iba sa amin ay kumakain habang nagzo-Zoom, di ba? Kagabi kumakain ako noon eh. Kaya nagtatago ako. Si Kuya, marami tong pagkain sa kanilang bahay. No? So, it is very natural. Very natural. Dito lang po tayo nakikita na kailangan kung kaya nagkaroon tayo ng Sunday dress no? Mga ganun. Sunday dress, mga ganun. Kasi wala namang problema doon eh. Pero kung minsan very unnatural na ang mga tao na naka-gurisnay na sa Tagalog pa, sa Ilonggo,
Hindi mo napapasukin sa church dahil ang lahat-lahat dito ay nakabarong, lahat-lahat dito ay naka-Amerikana. Yung mga tao dyan sa labas na hindi maganda ang kanilang pananamit ay parang out of place na sila. Hindi na mo na pwedeng i-usher dito sa harap. Dahil ganun, no? Very unnatural na po. So siguro sa mga natural ways natin sa buong bahay, sa pamahay natin, ilagay po natin na ang pagtuturo natin and knowing the Word of God, it comes in a very natural way. Nakita ko si Pastor Kirong nagtuturo ng music sa kanyang estudyante. Ang tinuturo niya ay Christian song. Nagigitara pa. Are you ready? So, that is very, very natural. No? Using those natural things in order to reach out other people. Okay? Dati po, mga tent meetings, di ba? Mga tent meetings lang tayo dati, di ba? And ang mga tao po, kung may tutugtog na yun doon sa tent, kahit wala pang tao, tumutugtog na yung mga Amerikano doon para po lumapit yung mga tao. At nagdo-drawing na kahit na wala pang mga tao, maya-maya puno ng tent. Natural lang no? Kahit hindi ka na magre-recorridas diyan sa, mamayang gabi, alas 8, punta kayo. Hindi na Because it comes in a very natural way. Okay, so yun po ang sinasabi niya kung nasa kitchen kayo. Sino po ang kailangan mong imbitahin sa kitchen? Siyempre mga nanay. Ano yan doktrina ng nanay po yan ng kitchen Kaya mga tatay, wag kayo sa kitchen baka papagalitan kayo. Imbitahin niya ang ibang mga nanay doon sa labas. At sige, magluto tayo. Anong klaseng luto nito? Okay? Ang mga tatay naman, anong ginagawa natin? Kapihan o gumawa ng isang structure daan at natural. And then, yon ang pagbigay ng salita ng Panginoon. So, what are we doing in our relationship in the family? What we are doing in our relationship in the family will reflect in the church family. Sana po, we will take this to heart dahil the emerging theology of family ay nandiyan na po and I pray na ito ay magtutuloy-tuloy dahil sa Pilipinas talaga, ang relationship talaga ay nangunguna, di po ba? Relationship talaga ang nauna. Kaya, dito po nauso ang padrino di ba? Padrino, mga ganun. Kung sino ang kilala mo doon, talagang okay ka. Pero kung wala kang kilala doon, wala kang relationship doon, ayun. So, anyway, the Lord will help us sa ganitong relationship. And then, I think this is already the last. Sorry po sa aking hindi ko na check na hindi pala makita to. Family is God's gift to us. So anong gagawin po natin? Keep a list. What are you doing in the family? Anong mga listahan natin? Kung tayo po ay very serious sa ganito, tingnan natin, ano ang sa ating pamilya na ang foundation natin ay Word of God, things to uphold. Ano po ang natin itataas sa ating pamilya? Okay? Relationship ng tatay at nanay, itaas natin. Relationship ng ating mga anak, relationship ng ating siblings, doon sa loob ng pamilya ay iangat natin. Okay? Number 2, things that needs change. Ano po ang mga bagay na ginagawa natin sa pamilya na kailangan natin i-change based on the Word of God? Okay? Always based on the Word of God. So, kailangan natin ayusin yan. Number 3, things that need to be improved. Siyempre, no? Things to improve. Kailangan may i-improve tayo sa ating loob ng pamilya. Siguro, ang paggamit ng cellphone, ang paggamit ng... Kung ano pang natin i-improve sa loob ng bahay. Alam niyo po yan dahil alam niyo po ang nangyayari sa loob ng bahay. And then last, things that needs, mali ang aking grammar. Things that need to be scrapped. Ano po ang kailangan natin alisin sa loob ng pamamahay natin. Okay? Kung naglilinis tayo sa loob ng bahay at nagtatapon tayo ng mga garbage, may mga ginagawa din tayo pala sa loob ng bahay na itatapon din natin. Okay? At wag na natin ibalik sa loob ng bahay. So, ano po ang kailangan natin i-scrap doon sa loob ng pamamahay natin na kailangan ma-erase natin ang ating family? So, take note of this. Okay? Take note of this. The theology of family is emerging. And I pray na ito po ay i-base natin sa salita ng Panginoon dahil ito po ay very important. Okay? So yun po. Things to be changed sa bahay natin, things to uphold, things to be removed, things that needed to scrap. So
Ayan, titingnan po natin. And take note dyan po sa inyong mga isipan para po maalaala po natin. Remember, kung ano po ang ginagawa natin sa loob ng pamamahay natin, nare-reflect natin sa loob ng iglesia. Okay po? Let's pray in closing. Father, we thank you for your love. May your name always be glorified in our lives. Help our families, Lord. This is one institution that Satan is attacking. Ang Diablo, Panginoon, gusto niya na sirain na aming pamilya para po masira ang iglesia at masisira din ang aming community, masisira din ang aming mga military, masisira din ang mga first responders namin. At magkakaroon kami ng chaos dahil sa mga ganitong bagay na nangyayari. Ngunit, Panginoon, ang inyong goal, ng inyong image, Panginoon, ay makikita sa buong sanlibutan at ma-praise namin, mabigyan po namin ng lugod, mabibigyan na po namin ng praises ang aming Panginoon is because we want, Lord, to obey whatever things that He would like us to do based on the Scriptures. Thank you, Lord, for each one of come, and may you keep us always remembering your word, obeying your commands. In Jesus' name, we pray all these things. Amen. Muling paalala po sa ating mga miyembro na hindi po makapunta po sa ating church ay yun po, papakita po ang mga bank account po ng ating simbahan ay ayan po, napapakita po diyan. Sa mga gusto pong mag-support sa ministry po ng Bethel, nandiyan po makikita natin ang General Fund, Building Fund, at saka Mission Fund. Yan. Sa mga hindi naman po membro na willing pong mag-support sa ating pong ministry through Bethel, ay welcome na welcome po. Yan. Sabi nga po sa salita ng Panginoon, minamahal ng Diyos ang masayang magbigay. Sa ating naman pong part, nagmamahal sa Diyos ang nagbibigay. Yan. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkakataong muli. Kami po ay makapagbigay po sa inyong gawain, Panginoon. Salamat po sa mga blessing na patuloy niyo pong pinagkakaloob. Langin nga po namin, Lord, na ang mga blessing nito ay maibalik din po namin sa inyo, Panginoon, lalo po sa inyong mga ministry, Panginoon. Salamat din po sa patuloy na pag-bless sa mga tao po, sa mga miyembro na patuloy po na nagsusupport po ng gawain po, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magbigay ng kalakasan at ng magandang pangangatawan at patuloy na i-bless po ang mga taong patuloy na nagsusupport sa inyo, Panginoon. Muli, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Ito po ang aming samot-talangin sa pangalan namin, Panginoon Hesus. Amen. Bago po tayo manalangin, panalangin pang wakas, as we conclude in prayer today, I'd just like to really appreciate, I don't know if you can see how excited I am. I'm just like, I cannot contain my smile just to be able to come here. And I'm saying this not for us who are here, but I'm sharing this to everyone else that are still out there. And we would like to encourage you to come. There are still a lot of seats available. We can still expand it a little bit. We can, make it a little bit closer to each other so we can have more people coming in slowly without violating the laws of the land. In fact, there are already, I'm sure you've seen my message last night, my devotions last night. There are already churches in the U.S., like John MacArthur's church. There were 3,000 people in defiance of the governor. One of those times that they said that they would obey God rather than man. I don't think we are in that situation at the moment. But there are some reasons to believe for them that this is just like probably an ordinary flu in the same way as the other flus. And there were people who were in and out of that place without mask. There were people who were more comfortable with the mask. There were people who were just out there in the tent.
But I'm saying this so that I can encourage everybody else that, the assembling of ourselves together, it's very important. And I'd like to encourage everyone because that's a mandate from the Lord. I mean, Zoom is okay, but to be able to be together and to be in fellowship, I think that's a wonderful opportunity. So I'd like to encourage everyone to just keep on without being hopeless, without being hopeful. Because the worst thing that the enemies can do is to kill us. But that is also the best thing that can ever happen to us, because we will be together with the Lord. We will never be in bondage of the flesh. We will never be in bondage of the pains and the physical bondage. So let's have a word of prayer. Dear God and Father, we thank you, Lord, for Pastor Mayman, for the consistency and the reliance and the integrity that he has shown in spite of all the difficulties, in spite of all the challenges that he has to go through, even with the fact that losing his mother yesterday and challenges that he has to go through as a family and their whole family, and even, Lord, the difficulties in finances, the difficulties in logistics, the difficulties in physical distancing, and difficulties in maintaining the nightly devotions, the challenges in emotional struggles of many of our people. We are so privileged, Lord, because we know that out of all this calamity, you are bringing forth your people into a level of faithfulness and integrity and steadfastness. And we are so privileged, Lord, to be with us. And you will be with us, Lord, knowing that you will never leave us nor forsake us. Dear God, I pray that our fellowship will continue to enhance our faith. We know, Lord, that the more we get together, the more our faith is strengthened, the more our hope is strengthened. We thank you, Lord, for the leaders of this church. We thank you, Lord, for the men. We thank you, Lord, for the women, the officers, who have greatly encouraged not just me, but encouraged many people. We thank you, Lord, because you have far reached our audience in such a way that it will reach up to many countries like Saudi and other places in the Philippines, in Davao, and other cities, and even in the U.S. and in Los Angeles and other places in the U.S. Lord, we pray that as we find this new norm, that we are still able to, by faith, trust you in all of these circumstances. We thank you, Lord, for the blessing of friendship. We thank you, Lord, for the blessing of fellowship, the blessing of mentoring, and the blessing of people around us to keep on encouraging us in faith. Lord, as we dismiss in this place, as we go part our ways, and even as some of us continue to have fellowship here, I pray that may your name be glorified, not ours. May your name be magnified, not anyone else. And now unto him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and evermore. And all the people of God say, Amen. Thank the Lord for giving us this opportunity to really express what the Bible is telling us, to come and join together and fellowship. And also we can come together in your families. You can come together in your devotional and other things. So we praise the Lord that you have come this morning. And afternoon na pala. And next week po, ang speaker natin si Pastor Kirong. And the week after that is Pastor Midel. And the last Sunday po ay ako naman muli. Okay? And then we will be ushered again to the last month of this quarter. And then we will go to the another quarter of this year. And continue to pray for each of us, for those people who are sick. We really appreciate your prayers for us, family. And we really expected, we have expected talaga na maibalik namin si Mami dito. Because we are already planning kung anong gagawin, kung ano. Pagkatapos,
The night before my mother died, my sister texted me, Manong, we rushed mommy to the ICU. Ayun na, medyo kinakaba. Sabi niya, binawi niya. Okay naman yun sa ICU eh. Marami naman dong mga, siyempre ICU nun eh. No? So, kalma lang kasi maraming mga aparatos doon. No? Okay, pagkatapos ang next na alam ko, si Prince ay nagsabi, Daddy, bumaba ang breathing. Ano yung tawag doon? Yung pag-breathe niya? Bumaba na. At tumaas daw ang kanyang blood pressure. So, doesn't look good. And alas 3 ng kahapon, madaling araw, ay tumawag na. Mag-Skype kami. Pero hindi rin namin nakita si Mami dahil ang nurses doon, siya lang may hawak ng telepono. Hindi pwedeng magpunta doon sa loob. So, lando na kami lahat sa Skype. Wala pa rin. Pero okay pa na. Si Mami doon ay siguro baka nire-revive nila or something. Wala lang. Until 5 o'clock in the morning, habang nagbiyahe kami ni Kuya Dan at saka ni Kuya Bernard, ay ayun na. Wala na si Mami. So, anyway, thank you for your prayers and marami po din ang nagulat na gano'n ang nangyari. Kasi healthy si Mami. Sabi ng kapatid ko, wala po siyang underlying na sickness eh. Nang lumabas na po siya sa facility, yun lang po ay nagkaroon sa siguro ng pneumonia. So, or baka hindi lang nakita. Baka mayroon na siya doon sa loob ng facility. We don't know. But that is the way of the Lord. And sabi nga ni Job, I blessed be the name of the Lord. And siya po ang mapupuri sa lahat. And He wanted Mommy more than us. So, thank you for your prayers. Okay, so do we have some more announcements to this time? Wala na po. Mga lalaki, sige po. May announcement ka po, Kuya? May fellowship ba tayo? 1 o'clock? Okay. 1 o'clock po, mga kalalakihan, hindi na daw kayo uwi. Dito na kayo, malapit na eh. No? So, dito na po kayo mag-lunch and you have fellowship. We have fellowship. And mamaya po, alas 6, meron naman akong Zoom uli. Sa young professionals na naman. Sabi ko, kahapon, isang araw. Sabi ko, may 4 pala ako na i-prepare na sermon in just 2 days. Ano? So, anyway, salamat sa lahat na tumulong. Pastor Kirong tumulong sa devotional, sa mga kalalakihan na nagtumutulong sa ating mga devotionals. We praise the Lord for that. Okay? So, we are dismissed. At kung kayo po ay may pagkain, pwede rin tayong kumain dito kung gusto natin. Okay.